ng A-Try Media Broadcasting Network. Napapanood sa A-Try TV, Cable Link Channel 7 at napapakinggan sa DZRJ 8:10 AM, Radio Bandido, Lunes hanggang Biyernes, simulan sa programang Sintigas ng Acero. Kasama si Melchor Bentican Balawas, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Makabuluhang suhestyon at opinyon sa programang Issue at Reaksyon, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Kasama ang inyong garansyo, Miguel Hill. Magbibigay ng kalaman sa ating pagharap sa bawat araw. Kasama ang Supremo Joey Falcon at kombinasyong ganda talino ni Pia Morato sa Good Morning Philippines. Alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Magsisiwalat naman ng mga kabulukan sa pamahalaan. Ihahataw ni Percy Lapid sa Lapid Fire. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Yan ang unang hataw ng mga programang mapapanood at mapapakinggan sa A-Try TV, Cable Link Channel 7 at DZRJ 8:10 AM, Radio Bandido. Binuo at pinag-isipan ng A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagbabagong buhay sa anumang laban. Ito ang inyong kasangga. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Langit, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa DZRJ 8:10 AM at A-Try TV sa Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang programang umaaksyon at mas maaasahan, walang kupas na serbisyong publiko. Ihahatid sa inyo ni Angelo Almonte at Tates Gana. Serbisyo publiko. Subaybayan tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pakinggan dito sa DZRJ 8:10 AM, Radio Bandido, at sa bayang napapanood sa A-Try TV, Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng A-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ito ang A-Try Media Broadcasting Network. Mapapanood sa A-Try TV, Cable Link Channel 7 at mapapakinggan sa DZRJ 8:10 AM, Radio Bandido. Ito ang himpilan ng bawat Pilipino, maaasahan, mapagkakatiwalaan, ang tunay na karamay ng sambayanan. A-Try Media Broadcasting Network sa DZRJ 8:10 AM, Radio Bandido at A-Try TV, Cable Link Channel 7. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Muli po kaming bumabati ng magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon sa DZRJ Radio Bandido. Tayo po ay sabayan ding napapanood sa A-Try TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At mga kaibigan, siyempre po sa mga nais magbigay na reaksyon sa mga paksang ating pag-uusapan, maging sa mga paksa na nais ninyong pag-usapan,
Ang ating pong landline sa ating himpilan ay 412-0288. Samantala, ang text line po natin ay 0917-798-8910. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talaslas. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Rapid Fire. Rapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Huwag po ninyong kalilimutang bumili ng Hataw, ho. Ang pahayagan kung saan po tayo nagsusulat ng ating kolum, ho. Babasa po ninyo ang ating kolum dyan na kalampag, ha? Lunes, Miyerkules at Biyernes. Nasa linya na po natin agad, ang isang caller natin, siguro nabiti siya kahapon, ha? Si Ginang Leti Jimenez, mga kaibigan, no? Nasa linya. Magandang umaga po. Hello? Hello. Yes, hello. Opo, Mrs. Jimenez, magandang umaga po. Magandang umaga po, Mr. Lapid. Opo. Ito lang po, para makakontribute tayo kay Presidente ng ito lang para makatulong, ano? Opo. Now, ang nakikita ko, this is just an example in one town, but this is, nakikita ko, practice na ito sa buong bansa, buong Pilipinas. Maybe, I know, naiilan, alam ko, sa Olongapo, sa bawat basta alam ko ito ang ginagawa nilang format. So, ito, pinakikinabangan ng mga lokal na officials, ang mga pusher, at ang mga drug lords. So, hindi mo talaga mahuhuli ang local pinakabataas, sabihin na nating mayor, yung iba dyan, dahil nakikinabang lang naman sila dito sa mga ito. Now, just for example, dito kay Hero Bautista, sino ba naman si Hero? Ang kanyang kapatid ay mayor, hindi ba? Ngayon, kaya ang lahat ng mga mayor may sumusunod sa kanila ng mga kaya nagkakaroon ng dynasty. Kasi kung mayor ka lang, hindi ka naman makakapagtulong na maging vice mayor, konsihal, kagawad, ganon. Kung hindi isa sa mga pamilya mo ay nakikipagkutsabahan sa mga drug lord. Do you believe in me? Pwede ho yun. Ganon. Kaya... At nagagawa nila yun dahil nga doon. Yes. Kaya dumadami ang dynastic. Ultimo yung batang-bata may gatas pa sa labi na walang nalalaman ay nananalo dahil isa sa kanilang pamilya ay sumasama sa mga droga. Alright. Example lang ito. Okay. Sa isang magkakatayo ngayon ito, Mrs. Bakit ho yung si Mayor Espinosa Sr.? Paano nakabalik ito sa sa pwesto niya ngayon? Okay. Nakabalik na ho Alright. Ganito yan. Kasi alam mo, ang presidente natin ay matalino. Naniniwala ako, I trust him. I trust him. Kasi hindi mo yan mahuhuli pa. Hindi ko dapat ito sabihin kasi confidential talaga ito Basta ako may trust kay presidente. Hindi, wala tayong problema doon sa trust. Ang problema, paano nating ipaliliwanag sa mga nagtatanong? Kasi sabihin ko na kasi marami ang nagtataka tungkol dyan. Ako sa opinion ko lang naman ito. Hindi mo kasi mahuhuli yung iba kung hindi mo sila ilalabas. Ibibigyan mo kaagad aalisan mo kaagad ng kamay, yung ganyan. Just for example this, naglibot ako. Sabi ng isang kakilala ko, pamangking ko pinatay, sabi ganun. How? Sabi kong ganun sa kanya. Ganito, hinuli to ng pulis. Now, pinatay. Now, ang tanong ko sa kanya, nagdodroga ba talaga siya? Nagdodroga. Hinuli siya, kinulong, pero pinalabas siya.
Nung pinalabas siya, nakita na namin patay na siya. Kasi bakit pinatay? Bumalik. So yung mga iyan, akala malakas yan, maglalabasan na naman yung mga gumagawa ng droga. Kaya ang hirap ng isang Doon presidente. kasi mahirap tanggapin yung basta ganun lang na Okay. yung purpose lang na ganun. Mm-mm. Ang mahirap po kasi dyan, maraming ebidensya. Ngayon nga sinasabi, may mga cheque pang binibigay si Espinosa sa mga local officials. Siyempre, may pangalan yung cheque. Hawak nila yung kopya ng cheque. Siyempre, in-encash yun, babalik sa kanila yun. Hawak ng mga bookkeepers, ibinigay sa pulis Itinan over yung mga ebidensya Alright. kung sino yung mga binibigyan. Medyo mahirap maintindihan ng pangkaraniwan tao yun. Yung sinasabi nyo, taktika yun. Opo. Pero paano natin i-justify yung taktika? Lalo na alam din nila yun. Imposible namang hindi alam ng mga drug lord yun na taktika yun. Yes. Oh. But let's just wait and see. Kasi si Hero Bautista, ha? Ha? Si Hero. Oh. Voluntarily, kuwan siya, undergo ng rehabilitation. Alright? O, konsihal siya, inamin niya na siya user. Ito'y pusher Yes. Ito'y drug lord. Opo. Drug dealer po ito. Ito si Mayor Espinosa. Okay. Yun ang nakapagtataka ho. Yun na nga, ang ating problema ngayon, Mr. Lapid, ay anong gagawin natin dito sa mga talagang alam natin na sila pinpointed na talagang nagdudurog naman talaga. Ito bibigyan ko kayo ng example. Dito nyo maaalala kung gaano kagaling na pulis at law enforcer si Mayor Alfredo Lim. Alright? Noon po siya NBI director. May napatay na drug lord Okay. sa administrasyon ni Cory Okay. na untouchable sa panahon ni Marcos. Ito yung kung taguruan si Don Pepe, Yes, I remember that. si Jose That's during my Oison. time. Ngayon, napatayo yan, untouchable yan, lintik ang koneksyon yan, umaabot sa presidente ang koneksyon yan, lahat ng mga general tahimik dyan, Okay. mga kaibigan. Ano ang nangyari? Napatay ho yun ang agaw ng baril yun pero yun, ang ibig ko sabihin, tunay na drug lord yun. Yun ang tunay na drug lord. Hindi pumatay ng mga, ang ginawa naman ni Mayor Lim, nung naging mayor siya, gumawa siya ng shame campaign. Pinuntahan yung mga, katulad dyan, yung mga, May interrupt you. hindi, yung mga pinapatay na maliliit na ganyan. At that time, the Mayor Lim is a mayor or a president? Mayor ho, mayor. Alright. Di pinipinturahan ho yung Maynila. Lahat na, nawala ho yung mga nagtitinda ng droga. Naglabasan sa Maynila. Alright. Pagkatapos, meron mga human rights group na yun daw ay human rights violation, idinimanda si Mayor Lim sa Supreme Court. Akalain ninyo natalo si Mayor Lim? Halo. I will answer that. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit ayaw tanggapin yung resignation ng Supreme Court itong judge. Bakit? Hindi natin malaman kung protector din sila Alright. I will answer that on that, Mr. Lapid. Ganito po yan. Kung nanood ka ng pelikula, this is sabihin mo parang hindi but I compare this to what happened to our country. Count Dracula, ang istorya niyan, kapag si Count Dracula nakakagat siya, magiging Dracula din. So, hindi mo alam, yung friend mo, best friend mo, ay akala mo okay pa rin siya. But yung pala nakagat dun sa leeg, nagkaroon na ng dugo yung tao na yun. This is what happened to us. Hindi na natin kilala kung sino ang mga sumisip-sip ng dugo natin. Dito sa ating Tama yan. May mga nagpapanggap pa nga. Kunyari, supportive sila sa campaign at saka matitindi Yes. Kunyari, kumakampanya in support of President Duterte sa campaign against illegal drugs. Pero yun pala, mga drug lord din yan
Yun na nga po, compare na lang natin ang nangyayari sa atin doon sa pelikulang Count Dracula. Kasi nung maliit pa ako yan, napanood ko yan, nung halimbawa high school yata ako, grade 5 yata Yeah, ako. kasi Mrs., ang kinatatakot ko kasi, Oo. supportive tayo kay... tayo bumoto dyan eh. Oo. Tayo ang ako pa nga nagpasimuno niyan, Duterte na yan eh. Because of droga. Only one purpose. Hindi ang kinatatakot ko, sayang ang oportunidad na minimithi ng tao na makatagpo ng tunay na leader. Alright. May edad na kayo, ako may edad na. Ilang presidente na ang inabot ho natin, di ho ba? Opo. Ang lagi nating minimithi, mapabuti ang taong bayan at kasi makakabuti sa atin yun pagka naging mabuti kalagayan ng lahat ng mga mamamayan. Pati tayo mabuti na rin, di ba? Oo. Hindi baling hindi tayo yumayaman, basta ang importante sa atin, mahimbing tayong nakakatulog, tahimik natin, hindi natin iniisip na baka yung mga anak natin, isang araw mawala na lang, hindi ba? Sayang naman yung pag-asa na yon ng taong bayan na kay President Duterte ngayon. Yung tiwala na yan na hindi ibinigay ng taong bayan sa ibang presidente. What would you expect? Yung ganyang kataas na trust rating. Okay. Ang natatakot tayo ho, baka ho yan, mantsahan itong mga tarantado, di ba? Yun na nga. Oh. Now, ano ang gagawin ni Presidente? Papapatay na yung mga iyan. Hindi dapat hindi na pinayagan makabalik si Mayor Espinosa. Nandun na yan dapat sa doon na siya kumanta. Para pagpapatayin na lang na matapos basta nakita mong I'm sorry to say that. But that is the Hindi, pwede nga. Mas maganda nga yun kung yan nagtataka nga ako, buhay pa yan eh. Yun. Hindi ba? Piloto si Presidente. Sinasabi niya lang, I will kill, tutumba. That's why I like him. Yun na nga. He must do it. Oo. He must Wag natin pabayaan. Baka, alam nyo, hindi maaalis. Ano ba ho sumisira sa bakal? Oo. Hindi ho ba kalawang? Lawang. Yung mga nakapaligid, di nyo rin mayaalis na ganyan na mangyari sa kanya yan. Yan ang kinatatakot ko, Mr. Lapid. Baka siya mahawahan. Baka kainin. Kainin yung bakal. Opo. Baka makagat siya. Yun na nga ang kinatatakot ko. Ito pa. Sabi ko, hindi siya pwedeng lumambot. Pag lumambot siya at nakita ko, ayoko na sa kanya, gusto ko gunawin na itong mundo. Wala na pag-asa. Hindi ko lalambot yan kasi nung makita, lalo nung makita niya si Lenny Robredo. Oh. Abay, sumikip ang pantalon yan Ano yung sabihin nun? Ito pa, Mrs. Ano? Ito kayo matakot. Ang balita ko, yung emergency power na hinihingi para sa paglutas ng trapiko sa Pilipinas, December daw yata binabalak pang ibigay ng Senado. Alam niyo kung bakit? Ito pa isang dapat nating katakutan. Ano? Tayo mga mamamayan. Kaya kailangan, hindi yung batikos lang tayo sa mga taong naririnig natin kontra kay Presidente. Hindi yun ang mapanganib Opo. Ang mapanganib, itong mga gustong mangyari ng mga congressman, senador, patatagalin. Bakit? Kasi kumukuha sila ng konsesyon Gusto nila, kausapin sila ni Presidente, baka sakaling dahil sa pagmamatigas nila, hilutin sila, sige na nga, pagbigyan nyo na kami dyan, at para pagkatapos naman, hindi, bigyan mo kami ng ganito. Gusto ko ma-appoint sa ganito yung bata ko. Gusto ko itong magnanakaw na alaga ko malagay sa custom. Ganun din ang Korte Suprema. Kasi ang inabot na gobyerno ni Presidente Duterte isang sindikato. Correct. Sindikato ito Ito, isa ibubulgar ko sa iyo, Mr. Lapid. Dahil ito, nabanggit mo kasi ang congressman, senador. Now, ang isang congressman, woman, dito sa Pangasinan, ang pilyido nito ay Arenas, yung bata. Yung anak. 100 hectares ang kanyang farm. At iyan, nakita ko rin doon, may camellia na. Merong 100 hectares si Arenas doon. Na, hindi ko malakas yung Arenas na yan. Mga marihuana o what? Hindi, malakas yan yung babae, yung bata. Oo. Nakita ko yan
ang lalagkit ng tinginan nila ni Justice Carpio kumakain. Ewan ko, ba't malalagkit? Justice Carpio. Si Antonio Carpio. Now, yan ang sinasabi ko na nga ba, na kinatatakot ko. Kaya nga sindikato nga ho yung gobyerno. Kaya tayong mga mamamayan, wag natin pansinin yung mga bati-batikos lang. Tignan natin yung mas mataas na antas na pwedeng lamunin si Presidente Duterte. Yan lang ang makapagpapabago sa kanya. Baka mamaya... Solution, Mr. Lapid. Ito lang ang magiging solution. Isa, kung papayag ka o papayagang marami, no? I know, it is very hard. Tanggalin na yung mga politiko, yung congressman, total sinasabi natin, pabayaan natin si Duterte, may trust tayo, hayaan natin. Hindi niyo ba ako napakinggan nung minsan? Hindi niyo ba napakinggan yung sinabi ko minsan? Ano? Ideklara niya, revolutionary government. That is the solution. Anong martial law? Wala yung martial law. At maraming aayaw diyan dahil itong mga congressman, lahat ng mga mula sa barangay, mayor, kagawa, lahat na yan, ayaw niyan dahil sila ay talagang sindikato. Ano aayawan nila ho? Sindikato sila kasi ayaw nila ng gusto natin na revolutionary. Ay hindi ho, wala sila magagawa pag diniklara ni... Kaya nga ho, revolutionary government kasi walang pwedeng pumigil sa kanya. Sino pipigil sa kanya dyan? Alright, yung martial law kasi pwede siyang pigilan at pwedeng hindi ibigay sa kanya, pero bigay man sa kanya yun, walang pangil yun. Oh yes, at saka nagtitiwala ako sa kanya dahil hindi siya nagpapayaman, hindi siya magpayaman siya, tanggalin agad, kagaya ng nangyari kay Marcos. Yung revolutionary government, nangyari na yan eh. Oo. Ang pinagpapasalamat lang natin kay Cory, hindi niya inabuso. Oo. Pero, babaguhin ang konstitusyon natin, ideklara niya na yan, yung revolutionary government. I'm in favor on that. Para siya muna ang batas. Para wala muna tayong para magiba muna yung sindikato. Walisin lahat. Napakalaki na ng sindikato, hindi na kaya yan ni Bato, wala yan si Bato. Ang kinatatakot ko pa ganito eh. Baka si Duterte pa na ating pag-asa, siya pa'y maunahan ng mga walang hiyang yan eh. Tiyak na ibabagsak na ho yan kasi nga sindikato yan ibabagsak siya niyan. Oo nga. Habang maaga na hindi pa nai-impluwensyahan ng katarantaduan si Presidente Duterte, abay ideklara niya na ang revolutionary government. Pag-upo niya, Mr. Lapid, you remember na nag-text ako sa'yo, yung pag-upo pa lang niya, may nakaabang nakaano na sa kanya eh, nagpa-project na kasi malapit sa kanya, sa press yan, ay mga ano yan. Alam niyo, ito ang revolutionary government, magtatapos lang kung kailan niya gustong tapusin. Correct. Palagay ko naman, hindi siya abusado kasi nga, 70 na siya eh. Hindi, tsaka ang paulit-ulit naman yung sinasabi yun eh. Wala pang ganong tao na willing niyang isacrifice ang kanyang buhay at hindi siya mananatili sa pwesto pagkatapos ng pagkakapasa ng yung bagong gagawing konstitusyon. Ganun ang ginawa kay Cory nung revolutionary government bago isagawa o balangkasin yung konstitusyon. Gawin niya rin ngayon yun. Gawin niya. Hindi niya magigiba ang lawak ng sindikato sa Pilipinas hanggat hindi niya igagawin yun. Alam niyo kung bakit? Kapag revolutionary government, kung ano yung batas, walang batas eh. Ang batas, kung ano sasabihin niya, o sino ngayon ang makapagrereklamo? Sige nga. Sino ngayon, ano ngayon ang magiging papel niyang panggugulo ng Korte Suprema at pakikialam niyan sa executive branch? Magagawa ba nila yan? O ano yung magagawa ba ng Senado na ika nga i-blackmail ang executive na pahihirapan ka sa mga kailangan na emergency power kung hindi ka susunod sa mga gusto nilang
makuha nilang konsesyon? Alright. Kaya ka pinahihirapan, Mr. Lapid, na mga ito, mga nakapaligid na politiko na ito, para mapasama sa kanilang masamang gawain ng presidente at makiisa sa kanila. Sa bandang uli, dun pupunta yan. Doon na. Hindi ho ba? Yun ang kinatatakot natin. Bakit? Takot natin. Bigo na naman tayo. Sigo na naman tayo. You know how I trust the president and how I love the Philippines? Ako, kaya kong i-offer ang, alimbawa, may mangyari kay president, babarilin siya, I will cover him with my body. Magpapakamatay ako, ay kaya ko yan. Dahil wala nang pag-asa eh. Either patay na lang ako o magkagulo na sa mundo eh. Wala nang pag-asa tayo, buong mundo na, droga na eh. At saka nga, yun nga sinasabi nyo, parang lalabas, yan lang ang huling pag-asa natin eh. Yun na nga. Yung susunod ba, pagtitiwalaan pa natin? Wala na. Yung tiwala natin, ubus na. Wala na. Ubus na. I better my family will ano na lang. After Duterte, no more. Kasi anywhere we go. Anywhere we go. Mabuti nga tayo dito, may Duterte eh. But the other countries, walang kagaya ni Duterte. Isa lang kailangan, Mrs. Ano? Pagkaharap ni si Lenny, huwag siyang lalambot. Kasi maraming contact si Lenny. Huwag siyang lalambot, lagi siyang matigas. Ay, hindi niya kaya si Duterte kasi si Duterte matalino, si Lenny napakatanga. Salamat ha. Okay. Salamat din. Thank you. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Rapid Fire. Rapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo, yun po yung, siguro nabiti siya kahapon sa tawag kita mo na magpaalam, talaga maligaya si Talaga Mrs. palang magpapakamatay siya kay Duterte. Di ba? Magaling tayo magpaligaya. Ito, binabati natin happy viewing kina Mr. Oscar Panganiban, si Reynold Panganiban, si Brother Rodi Santiago, Brother Rodi Damasco, Brother Dennis Jimenez. Ang pagbati po ay galing kay Bong del Valle. Okay, magpapatuloy tayo. Nasaan ba tayo? Kay Lenny Robredo. Hindi. Itong may bagong ilalabas daw Na listahan si Meron. President Duterte. Maglabas man tayo na maglabas ng ganyan. Para saan yan? Kung wala naman mangyayari na katulad nito, si Albuera Mayor. Ito nga pala. Itong mayor na ito, si Espinosa, na umamin at lahat nahulihan na ng ebidensya, ang daming testigo, mga kaibigan, ito, bumalik sa pagka-mayor. Bumalik na siya ron para ituloy yung kanyang panunungkulan bilang mayor. Hindi siya na-sanction man lang ng department ng DILG. Ewan ko kung ano pinaplano nila. Whether kung ano man ang pinaplano ninyo dyan, ano man ang paniwala nilang dyan, wala yan hanggat hindi natin may paliliwanag Hindi lang naman kayo nakapag-iisip ng strategy, kung ano mang strategy meron yan. Ito lang ang napansin ko. Tinanggalan na raw siya ng police escorts. At tinanggal na rin sa kanya ang control over the police sa kanilang bayan. Meaning to say, ang masusunod doon sa crime, anti-crime o pagsugpo sa mga krimen o pagtugon sa mga reklamo, mga pulis na. At wala na rin siyang mga bodyguard na pulis. Ito, isang mabisang paraan nito. Bakit hindi ipatupad na lahat ng mga politiko tanggalin na? Tanggalin. Habang isinasagawa natin ang kampanya laban sa illegal drugs, i-withdraw lahat ang mga idinidetail na pulis. O anumang nasa gobyerno na ipinoprovide bilang security sa mga politiko at saka sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Maliban sa presidente at saka sa vice presidente.
Yung mga yan, di nila kailangan. Meron pa yung mga, wala namang kapangyarihan sa gobyerno, whatsoever. Hindi na ma-opisyal. Meron mga bodyguard na pulis na ang gumagastos po taong bayan. Magbabalik tayo pagkatapos lamang ng ilang saglit. Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with music and that. It's 9:30 in the This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa 8 Media Broadcasting Network. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Babatiin ko lang ang kaibigan natin si Vivian Bonilla Santos. Yan po ang mami ni Marinel Santos, yung magaling na singer, yung Mariah Carey of the Philippines. Si Vivian, may bahay naman po yan ng kaibigan ko si Jingle na kasamahan natin nung araw. Isang banda rin po sa Japan, si Jingle. Ay birthday ngayon ni Vivian eh. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday at siyempre huwag niyong kalilimutang makinig
sa napakagandang showbiz program namin dito, alas 3 hanggang alas 4. Yan po, mapapakinggan ninyo si Rodel Fernando, isang sikat na manunulat po yan, no? At broadcaster. Yung kakilala ko naman, manunulot. Ito, manunulat talaga ito. Meron dyan, manunulot lang eh. Mga kaibigan alas 3 po yan hanggang alas 4, Showbiz Galore ni Rodel Fernando. Nakikinig ngayon yan eh. Ito, pinag-uusapan natin, merong bagong narco list. Yun nga ang problema natin. Sana, nakakulong na ito si Mayor eh. Dapat ito, doon na kumakanta ito sa Bilibid eh. Doon na. Ano ini-expect natin kantahin yan dyan? Ano yan, pain? Para tayo namimingwit ng isda, siya yung bulate. Oo. Na nakapain doon para mabingwit natin yung malaking isda. Ganun ba yun? May dynasty na rin yung mga drug lord. Isipin mo, nagmana yung anak. Yung anak nun, baka yung anak nun magiging... Kanya-kanya talagang dynasty. Kanya-kanyang dynasty sa Pilipinas. Pati artista rito. Dynasty rin. Magtaka ka nga, yung National Youth Commission. Akalain mong ang chairman pala ngayon yan, si Aisa. Comedy tayo rin, pati plunderer, Kasi yung National Youth Commission, mga kaibigan, youth nga, youth. Ano ba sa Tagalog yung youth? Hindi naman youth yun. Hindi, yung youth, sa kabataan. Kabataan. Oo. Ba't matanda na yun nandyan? Ngayon, ito dahil palitan na lang natin ang pangalan yan. Hindi naman tayo, hindi ko naman sinasabing walang kwenta, si Aisa. Kahit na totoo. Kahit na may tato. May tato yan ba tuturo natin sa mga youth? Yun na nga. Ang mga Pilipino kailangan puno ng tad ng tato. Ang babae mong tao kahit sabihin mo pang tomboy ka babae ka pa rin Asawa mo, babae. Puro ka tato. O saan may hikaw ka sa ilong. National Youth Commission Chairman. Gayut ka Hindi ka naman youth Ano ka, YouTube? Tapos, mga kaibigan, sino ba pinalitan niya rin? Palitan niyo na yung National Youth Commission ng pangalan. Gawin na lang ninyong Showbiz Commission. Kasi po, puro showbiz ang nilalagay dyan Wala bang matino? Wala bang nanggaling sa hanay ng mga kabataang ika nga pwede nating, yung responsible. Kailangan. Meron bang responsible sa ganyang klase ng leader na ilalagay mo? Hindi ko naman sa minemeno si si Aisa. Kailangan huwarang ka dyan Hindi ako naliliitan sa kanya, pero mga kaibigan, National Youth Commission. Sabi ni Rizal ang kabataan ng pag-asa ng bayan Ganyan ba itsura na magiging pag-asa ng bayan? Tad-tad ng tato, mga kaibigan. Asawa, babae. Hindi bali na yun. Baka sabi, ano pa tayo mga kaibigan laban pa, kontra pa tayo. Diyan ka dadalhin yan para doon ka, yun ang gagamitin depensa niyan Pag pinagbabanatan mo yung mga yan mga kaibigan, dadalhin, naku, kumo ako'y tomboy. Hindi dahil sa tomboy ka, mga kaibigan. Kasasabi lang, dapat nga, example ka yan ng isang matinong kabataan. Una, hindi ka na qualified kasi gayut ka Dapat youth. Youth mo, baka magkaroon na ayan. Mga kaibigan, ito nga, merong bagong listahan daw. Sino na naman yan? Kasama na raw dyan ang ilang piskal at itong ilang mayor sa Metro Manila. Ay, nako. Mukhang sa Department of Justice, wala pang nakikita tayong milagro kung kasama ang mga piskal dyan. Dahil dapat yung mga piskal, ini-inventaryo na ang mga kuwan yan Yung mga hinawakang kaso niyan nakuwan na... Anong tawag mo yan? Lalo na yung tungkol sa droga. Oo, marami notorious dyan ako.
Sa piskalya. Ilan yung mga dinismiss yung droga dyan? Piskal Tugonon. Diyan nagsisimula ang kalokohan. Malaki ba? Marami ba? Oo. Marami na ba? Maynila pa lang yan. Kaya follow ako dun sa bill ni Amante. Tama yun. House Bill 1397. Ipagbawal na ang pagtanggap ng kompensasyon ng mga piskal tsaka huwes sa mga local officials. Kasi may tinatanggap sila dyan mga kaibigan allocation galing sa local government, sa mayor. Paano yan? Kung kalabang ka ng mayor, galit sa iyo mayor. Sino mang tao pwede niyang gamitin? Walang iba. Pailan mo niya ng libel yan. Ako na bahala kay Tugonon. Pailan mo ng libel yan. Si Tugonon naman ang bahala doon sa piskal na babagsakan ng kaso niyan. Ganyan lang ang gagawin yan Diba, Erap? Pagkakita dyan, sa kundi bahala dyan. Kung magkamisan kasi nabibigo ang taong bayan doon sa listahan na yan. Hindi yan yung inaasahan ng tama. Kaya kinukwento ko sa inyo yung sa panahon ni Mayor Lim, tunay na drug lord ang naitumba nun. Isipin mo koneksyon nun, yung Don Pepe Oiso na yun. Ang paniwala pa nga nung mga, matagal na kasing kwento yan. Pero inabot ko yun, yung panahon na Don Pepe dahil, bago ako sa media nun, nagsisimula ako Si Marcos pa nakaupo nun marinig ko pangalan yan. Una kong naalaman ng pangalan niya nung sumabog yung istorya sa pagkakapatay kay Tim Olivares, yung photographer ng Tempo. Ngayon, sa madalit sabi po, lumilitaw na yan talaga ang kauna-unahang nagdala yata ng shabu rito sa Pilipinas. Smuggle. Ngayon, yan, pinakuha ni Mayor Lim yan Pinaimbita sa NBI yan Mag-isa nga siya sumama Dahil sa paniwala niya, na wala naman magagawa itong mga taong ito sa akin Dahil itong mga taong ito, pagdating ko rin sa opisina nila, meron na mga tatawag dito mga opisyal sa gobyerno para pagsabihan sila na ako'y untouchable. Yung gagalawin yan. Hindi ko siya umabot sa opisina. Hanggang sasakyan lang siya. Dahil lang agaw siya ng baril. Baka akala ninyo kung gaano kalaking tao yan. Dating basketball player yan na naging tabachoy. Mataba, mga kaibigan. At matangkad. Yun Yan ang agaw ng baril. Yun ang panahon ni Mayor Lim, pininturahan ng mga bahay ng mga suspected drugs. Hindi binigyan sila ng pagkakataon. Di naglayasan sila sa Maynila kasi Mayor si Lim nun nung isagawa yung kampanya naman laban sa mga pusher, nagkakalat ng droga sa Maynila. Di naglayasan sila sa Maynila. Mga kaibigan, sa takot. Yung ayaw umalis, lumutang sa Pasig River. Di ba? Doon pinatira. Pasig River. Hindi, nagsiman. Ayun. Nag-Coast Guard sila lahat. Mga kaibigan, ganun Iba si Mayor Lim, kakaibang kumilos. Naalala mo yung inakit niya yung... Walang daldal ito. Oo. Inakit niya yung... nakatikim ka na ba ng 15 anyos? Yung advertisement. Alak? Oo, tinanggal niya. Walang order ng court. Yung mga extra na posisyon, desisyon, original niya si Mayor Lim. Lahat yan. Pero to, kinopya sa bunganga Hindi yung gawa ni Mayor Lim ang kinopya. Bunganga lang. Si Lim hindi mamadaldal. Hindi. God. Naalala ko, baka yung listahan niya, parang listahan ng utang. Puro listahan lang, walang bayad. Ito yun naman Supreme Court, ni-reject daw nila yung resignation ng isang judge na si Judge Dagala
ng ano ito? Saan ba dyan siya? Sa Municipal Trial Court ng Dapa, Socorro sa Surigao del Norte. Sama ng pangalan. Wala kayang kaugnayan si Pichay sa droga? Yung pangalan... At ito kanya, bata, ha? Yung pangalan Socorro, babae yun eh. Tapos Dapa, Socorro. Ang pangalan ng judge hindi yun. Lugar yun eh. Si Judge Ezekiel Dagala. O mga kaibigan, nag-resign pala ito matapos mapangalanan sa droga ni President Duterte. Nagyayabang naman ang Supreme Court, akala mo, dakila, para magmukha silang ika nga nagmamalasakit sa rule of law. Hindi niya namin tinanggap. Kaya Jesus Mariosep. Hindi, walang tayong problema doon sa hindi nyo tinanggap. Ang tanong, ba't di nyo nirelieve? Ha? Bakit hindi nyo suspindihin pending yung sinasabi ninyong investigation? At ito ay natuklasan na mayroon na palang dati na pala. Alam na pala ng Supreme Court na may dati ng kaso ito. Kapag kaya ba't nandyan? Pinag-resign nila, mabibigyan nila ng postura si Duterte. Tama si Duterte. Hindi naman nila kailangang tanggalin kagad. Ang kailangan, suspindihin. Hindi ba? Bakit hindi sinususpindi? Di magagamit niya pa yung power niya para sa anumang pwede niyang magawa within the ambit of his powers, mga kaibigan, upang mapalusutan niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Bukod sa droga, may immoralidad pa pala yan. Ito pa, imbestigahan niyo yung isang judge sa Quezon City. Sino ba yung Judge Sabong na yan? Yun. Yung animal na judge na yan, mga kaibigan, mahilig magsugal ng sabong. At ito, hindi na bumibili ng manok ito Nanghihingi na lang ng manok kapalit ng desisyon niya. Mga kaibigan, bukod sa pera, hanapin nyo nga yung judge na yan na walang hiya, At patignan nyo nga yung mga kaso niyan kung walang kasong drogang hinawakan yan. Minsan nakita ko ang tarantado May kabit may kasamang babae. Medyo bata sa kanya. Hindi naman kagandahan. Napakalaki ng puson. Mga kaibigan. Naka-holding hands pa mga tarantado Stambayan yung mga yun sa sulo. Sa ibaba. Doon ba yun? Oo, yung ano ron. May lollipop ba ron? Gusto andun ba si lollipop? Andun yung mga judges, doon ang hangout nila wala na, hindi dapat, wala tayong pinagtatalunan sa hindi nyo pagtanggap sa resignation. Ang tinatanong ngayon namin, bakit hindi sinususpindi o nilalagay sa preventive suspension ng Supreme Court itong judge, ano pangalan? Dagala. Ayan po. Karaniwang pulis lang, may preventive suspension. Bakit yan? Wala. Diyan ba sa narco list na yan? Na ilalabas ni Presidente Duterte? Kasama ba si ano? Nandiyan ba si Judy Ann Estrada? Nandiyan ba yan? Mga kaibigan, pagka wala, hindi maniwala kasi yung iba, alam dito sa Metro Manila, hindi madaling pabilibin ang tao dito pagdating sa ganyan. Kasi dito, common knowledge. Common knowledge. At dito, tumatawid sa Metro Manila, balita rito, mga kaibigan, Kaya kung sino-sino lang ang kasama dyan, apektado na tayo dyan sa mga listahan na yan. Naiinip na taong bayan At saka, ano ang kasunod na gagawin pagkatapos silang mga pangalanan? Baka katulad lang ni Albiera Mayor yan. Espinosa.
Ha? Orlando Espinosa. Makakabalik din sa tungkulin kahit may ebidensya. Ito, magbabasa tayo ng text. Balik loob. Huwag magtiwala kay Trillones. Ako ho, kaya ako sinasabi na mag-revolutionary government na para wala na tayong ibang pinag-uusapang issue. Ang pag-uusapan na lang nating issue, si President Duterte. Dahil hawak na niya ang bola. Diba? Para ipatupad ang mga programa niya. Siya lang mananagot. Siya lang ang sisi natin. Wala na yan, mga Trillones o kung sino-sino. Wala nang bida rito. Lahat kasi humahanap ng pagkakataon para umiksena. Para pumapil. Para si Erap. Ginagamit niya ngayon si Duterte para ika nga po utuin si Duterte. Wala na raw mga vendor sa Divisoria. Nandun sa Soler Doon tinambak. Paano makikita sa rekto? Inibal lang ng lugar, itinabi. Iniliko. Ito naman, itong 92392, si Jess Duresa ay marunong sa International Peace Negotiation. Di tulad ng tatlong kamote ni Pinoy, sila Deles, Coronel, at yan si Lyonen, na taga-picture lang nila Pinoy at Murad sa Tokyo, naging justice na ng Supreme Court. Sinutukoy niya si Maribik no? Maribik. Hindi, gusto ko Maribik okay. By the way, si Lyonen ay kadikit sa bituka nila Sireno at Attorney Te. Mahilig si Lyonen sa te. Baka kala nyo. Yan, ito rin. Dumudulog sa Supreme Court ang mga utak dilaw para sa yung TRO kay Marcos. Hindi binaba. Hindi, sabi ng Supreme Court, magdi-deliberation. Sa 24 ng Agosto. Ba't ibababa? Yung TRO. Yung TRO. Depende. Kung ako po, ito sabihin ko sa inyo, wala silang pakialam doon. May batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa presidente, magdesisyon doon. Ano ba presidente? Executive yan kung yun power niya under the law, mga kaibigan, ano pakialam ng Supreme Court doon? Pwede ba nilang ideklarang illegal na mailibing yung si Marcos doon? Hindi pwede. Kung ang gusto ng presidente malibing doon, dito natin sukatin si presidente. Kasi po napaka-importante ng political will. Yun ang atin pong inaasahan sa ating Pangulo na magiging matatag sa kanyang political will. Kung sa palagay niya tama, nasa batas naman yan, syempre, sabi nga, you cannot please everybody. Kahit na ano pang gandang ginawa mo, kung gustong may kumontra sa'yo, may kukontra sa'yo. Ganun po talaga yan Meron yata tumatawag doon. Wala na. Wala na yan. Anong tawag nito? Ayan. Pag ang nahulihan ng droga ay mayaman at may connection, hindi nababari, kinakausap lang, pero pag mahirap at mangmang, bang, ang huling tunog ang maririnig nila. Ito ay diskriminasyon sa panig ng PNP. Galing ho yun sa 4166. Next. Taas. Ayun. Dapat, ito galing sa 2744, dapat ay alisin at palitan ni President Duterte ang mga panirang damo sa kanyang administrasyon kagaya ni Attorney Sireno. Hindi niya matatanggal yan, constitutional yan At ng iba pang mga peste na kumukontra sa pagdesisyon niya sa pagpapalibing kay former President Marcos. At bakit hindi gawin ng mga pulis na bigyan ng pagkain at hanap buhay mga drug addict na kanilang nahuli, hindi lang memo letter, at ganyan po sana ang sistema para hindi po makasira sa kanyang mga plataforma para sa ikabubuti ng ating inang bayan. Sabi ni John Melo Cunanan ng San Jose del Monte, Bulacan. Yun nga ang sabi ko sa inyo Ang solusyon lamang dyan, magdeklara siya ng revolutionary government. Kasi wala naman titigil dyan
lahat yan magbabaka sakali na makukuha nilang si Presidente Duterte pwedeng makipagkamutan ng likod sa kanila para pare-pare everybody happy. Kaya nga, di ba? Mukhang, ewan ko kung may balak doon, pero nakikita ko wala Nakapwesto po ba uli si Roderick? Si Roderick, Ghost Employee Paulate. Tinatanong nila, no ha? Sa 8915. Yan po si Roderick, Ghost Employee Paulate. Ang alam ko dyan, suspendido yan ba't nandiyan sa pwesto? Nakapwesto. Hindi kinikilala order. Mga kaibigan, tinatanong yun ni Aida ng Muntinlupa. Next. The next problem is, hey you. Hey you. Next. Hindi ko alam. Ulan muli. Wala na pala. Ikaw talaga, mga kaibigan, wala kang sasabihin. Yung kay Paulate, naka-apila yan. Yung pala, sa Korte Suprema yan. Si Dumpit Jr. Si Dumpit Jr. daw. Ito pinrivilege speech niya naman yung mayor. Doon sa Pangasinan din. Na sangkot daw sa illegal drugs. Ang sabi ng mayor, isinangkot kami ng tarantadong yan kasi hinuli namin yung laboratorio niya Kasama kami sa nag-grade Ayun, Diyos ko. Ang ginawa niya, ilang araw pagkatapos nahuli yung laboratorio niya, nag-privilege speech, nilagay kami sa pangalan. Sa madalit sabi, yung kongreso, peste. Talagang kumot ng drug lord yan kung drug lord ka nga talaga, nag-privilege speech ka, ginamit mo yung immunity mo. Ha? Kinumot mo sa sarili mo at pinagbintangan mong drug lord yung iba, ha? At ikaw ang anghel. Lintik po mga kaibigan, di ba? Paano ngayon yun? Paano may iwasan yun? Kung mapangalanan ka, kasama ka dyan, yung pala, may nag-feed ng ibang, yun nga masama Informasyon. Wag na, Mr. President, magdeklara ka ng revolutionary government. Para marami tayong masyadong pinagtatalunan may sereno. Lahat gusto maging amo para makipagkamutan ka ng likod sa kanila. Ang gusto ko na mangyari, ikaw na muna, total, may tiwala sa iyo taong bayan Tanggalin mo na lang yung revolutionary government pagka natapos na yung bagong konstitusyon. Di ba ganyan ang ginawa sa panahon ni Cory nun? Mga kaibigan, susunod po sa atin ang programang Kasanggamo ang Langit ni Ginoong Ray Langit. Kami po'y magpapaalam na. Ito po si Peter Talaswas. Ito po naman si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! General tuloy kasi general ang tatay nun Kilala mo ba yun, Nestor, nung panahon ni Marcos, ano yun? Yung tatay naman niya, hari ng karnaping. Former Congressman Dumpit. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao.
This newscast is brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. 3 months before the U.S. presidential election, analysts are saying there is more than an 80% likelihood that Democrat Hillary Clinton will defeat Republican Donald Trump. Polls show that Americans hold negative views about both candidates, but more against him than her. There are 12 weeks of campaigning left and 3 scheduled debates between the two candidates. Those could change the fortunes for either candidate. For the moment, Clinton holds a steady 7 percentage point lead in national polling and growing margins in key states. Prices in the U.S. economy rose a modest 0.8% over the past 12 months. Tuesday's report from the Labor Department shows the rate of inflation was a bit slower in July than the previous month as gasoline prices declined. Zambia's incumbent president may have narrowly won last week's national election, but the opposition has made allegations of rigging. Anita Powell reports. The nation's opposition alleges last week's poll was rigged, and police say they have arrested more than 150 rowdy opposition supporters who vandalized property belonging to ruling party supporters. The opposition alleges the poll was rigged, and the Electoral Commission colluded with the ruling Patriotic Front to give President Edgar Lungu the win over challenger Hakainde Hichilema. The commission announced Monday that Lungu had won a margin of just 13,000 votes over the number he needed to avoid a runoff. Anita Powell, Johannesburg. Pakistan's military says airstrikes near the border with Afghanistan have killed at least 14 militants and wounded 11. An army spokesman says the air and ground operation targeted a remote valley in the Khyber tribal district and destroyed 9 hideouts. British authorities say they are seeking information about Iran's arrest of a British-Iranian person suspected of spying for Britain. An Iranian prosecutor says the person under arrest is active in the economic field related to Iran. He did not disclose the name of the individual, but said the person was arrested last week. Circumstances surrounding the arrest are not clear, but arrests of people with foreign ties are increasing in Iran following the country's recent nuclear agreement. According to an Associated Press report released Monday, South Sudanese troops gang-raped, beat, and robbed aid workers, especially targeting Americans, at a hotel compound in Juba, July 11th. Witnesses interviewed by the news agency said soldiers carried out mock executions and forced the foreigners to watch as they killed a local journalist. The AP report also alleges that the people at the Terrain Hotel compound, a popular venue for expatriates, called for help for hours from the UN peacekeeping force. In Washington, I'm Dave DeForest. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. That newscast was brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Incorporated. This is